Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Para akong lumulutang sa alapaap sa sobrang saya. Hindi ako makapaniwalang engaged na kami ni Anthony. Parang hindi na ako makapaghintay na magpakasal kaming dalawa. Naku, masaya kami ni Mama para sa'yo. Natutuwa ako na sinunod mo sinisigo ng puso mo, Stella. Kausap ko ngayon si ate sa video call. Naibalita ko na din sa kanila ang tungkol sa pagpopropose sa akin ni Anthony. Akala ko ay magagalit sila sa akin, pero masaya din sila para sa akin. Salamat ate. Sana nga matapos na lahat ng problema sa aming dalawa. Nakakapagod na din kasi na araw-araw na lang ako nag-aalala at nag-iisip ng kung ano-ano. Dadating din ang araw na matatahimik ang buhay niyong dalawa. Basta kung may problema ka o kailangan mo ng kausap, ay nandito lang palagi ang ate. Ngumiti ako at saka tumango. Siya na nga ata talaga ang the best ate ever. Magaling sa advices, matatakbuhan ko palagi at tatanggapin pa din ako kahit na marami na akong mga bagay na maling nagawa. Nagpaalam na din siya sa akin dahil may pasok pa siya. Umaga nga pala doon sa Paris. Gabi na kasi ngayon at tulog na si Anthony. Naisip kong tawagan si ate kaya pumunta muna ako dito sa sala para hindi ko siya maistorbo sa kanyang pagtulog. Sinarado ko na ang laptop at tumingin sa isang manikin na nakasuot ng damit na panlalaki na naisip kong design para kay Anthony. Malapit ko na din nung matapos. Sa isang araw na kasi ang Star Magic Ball. Mabuti na lang ay nagawa ko pa din maging maganda ito kahit nakapos sa oras. Stella, bakit gising ka pa? Napalingon ako sa aking likuran nang marinig ko ang boses ni Anthony. Nakasando siya short habang magulo ang buhok. Naalimpungatan ata siya kaya biglang bumangon. Kausap ko kasi si ate kanina. Naistorbo ba kita? Tanong ko at sinundan ko lamang siya ng tingin hanggang sa makaupo siya sa tabi ko. Napansin ko kasi na wala ka sa tabi ko kaya hinanap kita. Hay nako, ang clingy mo naman. Biro ko at naglipit ng mga gamit ko na nakalagay sa center table. Bigla na lang niya akong hinila at isinubsob niya ang mukha sa leeg ko. Kaya naman, ramdam ko ang mainit niyang hininga habang ang mga braso niya ay nakapulupot sa bewang ko. I can't wait to marry you. Napakaseksi ng boses niya habang sinasabi yun. Para tuloy akong maiihi dahil sa aking kilig. Hindi naman yun minamadali. Kailangan pa natin mag-ipon para sa ating dalawa at sa bubuhay nating pamilya. Hinaplos ko ang buhok niya at pansin ko ang pagbigat ng hininga niya. Naku, ang lalaking to. Dito pa talaga naisipang matulog sa leeg ko. Nasa ganung sitwasyon kami nang biglang may kumatok sa pinto kaya ang natutulog niyang diwa ay biglang nabuhay. Sino naman ang pupunta dito sa ganitong oras ng gabi? Bulong ko habang hindi naalis ang tingin sa pinto. Tumingin ako kay Anthony na matatalim ang titig sa pintuan. Pumasok ka sa kwarto. Ako na magbubukas. Mahina ngunit maotoridad niyang sabi kaya mabilis akong nagtungo papasok sa kwarto at sinarado ko iyon. Huwag naman sanang masamang loob ang nasa labas ng pinto na yon. Hindi imposibleng baka magnanakaw o tauhan ni Bea ang pumunta dito para ipapatay kaming dalawa. Sana nga lang ay isang normal na bisita lamang ito. Ilang segundo ang nakalipas, ngunit wala akong kakaibang ingay na narinig mula sa labas. Walang putok ng baril, suntok o sigaw, as in ang tahimik. Doon ko na napagpasyahan na buksan ang pinto. Nakita ko si Anthony na may kayakap na babae na nakasuot ng dark green at bulaklaking rap style dress at nakalugay ang buhok. Calm down, I'm still here. I won't leave you. Dinig kong bulong ni Anthony sa babae
habang hinaplos ito ang likod. Nanlaki ang mga mata ko nang kumalas sa yakap ang babae at humarap sa direksyon ko. Doon ko lang napansin ang mga bagaheng nasa sahig na kung hindi ako nagkakamali ay siya ang nagmamay-ari. Anong ginagawa niya dito sa kalagitnaan ng gabi? Tita Glenda? Kumain muna po kayo. Inilapag ko sa harapan ni tita ang pinggang may lamang minudo at lumpia na niluto ko kanina. Umupo ako sa harapan niyang upuan habang si Anthony ay nakasandal sa lababo habang nakalukip-kip. Ano pong nangyari? Gabi na po ah. Kailan po kayo dumating? Tanong ko habang pinagmamasdan siyang kumain. Kung hindi ko lang siya kilala ay baka akalain kong babae siya ni Anthony. Napakaganda naman kasi. Parang kaedad ko nga lang kung titingnan mo ang kutis at katawan niya. Parang hindi tumatanda. Nalaman ni Johnny ang ginawa ko sa marriage contract nila Anthony at Bea. Pinalayas niya ako. Wika niya at pinahid ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Bakit niyo po ginawa? Asawa ka po niya at hindi man lang po niya ba naisip ang pwedeng mangyari sa inyo sa labas? I'm just her wife. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin na asawa lang siya ni Tito Johnny? Para sa kanya, business is more important than family. Tumingin sa akin ang namumula niyang mga mata. Mula doon ay parang nakikita ko lahat ng pinagdaanan niya. Napansin ko din ang pasa niya sa gilid ng noo at ilang pasa sa braso niya. Mukhang sinaktan siya ni Tito Johnny. Naaawa ako kay Tita Glenda. When I see him, I will kill him because of what he did to you. You don't deserve this, Mom, saad ni Anthony. Umiwas siya ng tingin at tumihim ang kanyang bagang. Mabuti po at naisipan niyong umuwi dito sa Pilipinas. Paano po nalaman kung saan kami nakatira? My friend helped me to get a ticket. Mabuti na lang at may pera akong naipon. Tinawagan ko si Gary kanina at nasabi niya na dito ka nga doon nakatira ngayon. Finish your meal, Mom, para makapagpahinga na ka na din po. Naglakad palayo sa amin si Anthony at pumasok sa kwarto. Iha, pasensya ka na at naaabala ka pa namin ng anak ko. Wala na talaga kasi ako mapuntahan, ganun din ang anak ko. Para na din kaming napilayan simula nang itakwil kami ng asawa ko. Hinawakan ko ang kamay ni Tita Glenda na nakapatong sa lamesa. Tita, hindi na po kayo iba sa akin. Para ko na din po kayong mga magulang, kaya wag po kayo mag-isip ng ganyan. Maraming salamat, Stella. Napakabait mo talaga. Kung wala ka siguro, baka kung saan kami pulutin ng anak ko. Tumayo ako at ginawaran mahigpit na yakap si Tita Glenda. Kung kay Mama siguro nangyari ito, ay hindi ko kakayanin. Hindi ko kayang makita naghihirap at nagdurusa si Mama. Ganun din ako kay Tita Glenda. Napatunayan ko ngayon kung gaano kasama at kagaspang ugali ni Tito Johnny. Bahala na sana ang Diyos na magparus sa kanya sa lahat ng ginawa niya sa mag-ina niya. Ayusin mo nga yung necktie mo, wika ko kay Anthony at nalapitan siya upang ayusin ang kanyang suot. Ang bilis ng araw, Star Magic Ball na agad at heto kami ni Anthony at naghahanda na para umalis. Si Tita Glenda naman ay abala sa pagbabasa ng libro habang nasa sala. Niyaya pa nga namin siyang sumama pero tumanggi siya. Mas gusto daw niyang manatili lang dito sa kondo kaya hindi na kami nagprotesta. You look stunning, saad niya at saka ngumiti. Napailing na lamang ako sa sinabi niya at saka ko inayos ang buhok niya. Napakabulerang mo talaga. Tinalikuran ko siya at nagtungo ako sa harap ng full body length mirror at pinagbasdan ng itsura ko. Nakasuot ako ng halter style dress na puno ng mga pink na rosas ang ibaba at bewang. May dalawang medyo size ng pink at puting rosas sa kaliwang dibdib. Tinornahan naman ito ng 3 inches sandals kung saan may mga kumikinang na diamante sa paligid nito. Inayos ni Tita Glenda ang buhok kanina. Nakalugay ito habang may 30 namang paikot. Hindi kaya napakasimple ng suot ko para sa ball? Tanong ko kay Anthony
na abala sa pagsuot ng sapatos. Whatever dress you wear, it always fit in you. Kahit na siguro magsuot ka ng basahan ay napakaganda mo pa din. Inirapan ko naman siya at umupo ako sa kama. Seryoso ko, Anthony. Usal ko sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ko at saka pinisil ang baba ko. You're the most beautiful girl this whole wide world universe. So don't panic, okay? Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Kahit ano na lang sabihin ni Anthony, parang palagi na lang may impact sa akin. Nakakakumbinsi naman ang mga salita ng lalaking ito. Yung feeling na down ka na, pero siya palagi ang nag-cheer up sa'yo. Napakaswerte ko dahil meron akong katulad niya na lagi nagpapalakas ng loob ko. Okay. Simple kong tugon at hinila niya ako palabas ng kwarto. Dala ko ang shoulder bag kong kulay peach na naglalaman ng phone at konting pocket money. Mom, alis na kami. Lumapit siya kay Tita Glenda na umiinom ng tsaa at sa kanya hinalikan sa pisngi. Take her ha, wika ni Tita at saka tinapik ang pisngi ng anak niya. Hinalikan ko din siya sa pisngi at nagpaalam na kami bago lumabas. Madilim na sa labas nung makababa kami. Dumiretso kami sa parking lot ng building at sumakay na kami sa kotse niya. Pagbaba namin ng sasakyan ay kabi-kabilang paparazzi na agad ang sumalubong sa amin na kanya-kanyang kuha ng litrato. May nakita din akong reporter sa kaliwang bahagi. Mabuti na lang at may mga men in black na nakapaligid sa lugar kaya hindi kami napagkaguluhan ng mga tao dito. Lumapit sa tabi ko si Anthony at saka inilahad ang braso niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Anthony, hindi mo magkakaroon ng issue kapag sabay tayong pumasok sa loob? Bulong ko sa kanya. Hay, don't mind them. I just want to let them know who's the girl that I really love. And it's you, baby. Kumindat pa siya kaya mahina akong natawa bago ipulupot ang kaliwang kamay ko sa braso niya. At dahan-dahan kami naglakad palampas sa mga kumukuha ng litrato. Kapwa kami nakangiti at kumakaway sa mga tao hanggang sa maakyat kami sa hagdanan papunta sa loob ng venue. Para akong nakaramdam ng kakaiba na makapasok na kami. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari ngayong gabi. Weird pero iba talaga. Isinawalang bahala ko na lamang ito at naglakad na kami sa red carpet. Nakita ko sa di kalayuan si Bea na nakasuot ng silver ball gown habang may hawak na kupita. Masama ang tingin niya sa akin, ngunit maya-maya ay nawala na siya sa paningin ko. Tumigil kami sa paglalakad at ngumiti sa mga kamera na nakatutok sa amin. Ilang segundo din iyon at nagpatuloy na kami. Anthony, I'm glad to see you. Sinalubong kami ng isang medyo may edad na babae na nakasuot ng itim na maxi dress at nakapuso ng buhok. May hawak siyang itim na pouch sa kaliwang kamay habang kupita naman sa kanan. Ilang sandali pa ay namukhan ko siya agad. Si Direk Cathy. I'm glad to see you too, ma'am. Nagbeso silang dalawa at napunta ang tingin niya sa akin. Nalungkot ako nung malamang wala na pala kayo ni Bea, but it looks like you already have a new girl, iho. Pinasadahan niya ako mula ulo hanggang paa at tipid ng umiti sa akin. You look familiar. What's your name? I'm Madam Stella. Inilahat ko ang aking kanang kamay at nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang pangalan ko. Madam Stella? The famous designer of Paris? Tumangu-tungo naman ako at ipinatong niya ang kupita sa hawak na pouch at mabilis na tinanggap ang mga kamay ko. Oh yes, sabi ko na nga ba at parang nakita na kita noon. So you're the one who made this gorgeous suit of Mr. Lagdameo? Yes, ako po. I'm sorry, akala ko bagong girlfriend ka nitong si Anthony. Napakagat ako ng labi at saka sumulyap kay Anthony na napakalawak din ng ngiti habang nasa bulsa ang isa niyang kamay. I have to go. Enjoy the party, Anthony. Madam Stella. Wika niya at umalis na. May dumaang waitress sa aming harapan at kumuha naman kami doon ng kupita.
Sumunod lang ako kay Anthony at tumigil kami sa isang mataas at maliit na lamesa. Ipinatong ko dun ang braso ko habang si Anthony naman ay abala sa pag-inom at pagtingin sa paligid. Napakaraming artista at mga kilalang tao ang nandito ngayon. Ang ganda ng pagkaka-organize ng mga tables at chairs, pati na din ang stage na nasa harapan. This is my first time to have a date in a Star Magic Ball. Tumingin ako kay Anthony na magsalita siya at sa ibang direksyon siya nakatingin. Talaga? Bakit naman? Tinikman ko ang inumin kuno namin kanina. Medyo mapait lang ng konti pero masarap naman. Hindi ko lang kasi ugaling magyaya ng ilang celebrities na maging date ko kapag may mga ganitong okasyon. Sila nagyayaya sa akin. Pero sabi mo, first time mo magkaroon ng date. Wala bang nagyayaya sa'yo? Madami. Tinatanggihan ko lang sila. Nakaramdam ako ng tuwa nang malamang ako lang pala ang naging kadate niya. Hindi lang yun, siya pa ang nagyaya sa akin. Kunti na lang talaga at pakiramdam ko, ako na ang pinakaswerteng babae sa buong mundo dahil in love sa akin ang isang Anthony Lagdameo. Anthony! Sabay kaming napalingon sa tumawag sa kanya. Hindi ko masyadong kilala ang artistang lalaking iyon. Actually, 3 sila na magkakasamang nag-uusap. Kinawayan niya si Anthony. Stay here. Kausapin ko lang sila. Tumango ako at naglakad na siya palapit sa lalaking tumawag sa kanya. Sumimsim ulit ako ng alak na hawak ko at kinikilatis ang mga tao sa aking paligid. Kung isang simpleng taghanga lang ako ng mga artista, ay baka hindi ko na napigilan ang sarili ko na magpa-picture at humingi ng autograph sa kanila. Nandito ka din pala. Nakuha ng atensyon ko ang isang pamilyar na boses na nasa likod ko. Doon ko lang nakita si Alfred na nakasuot ng itim na suit na may bowtie at saka itim na slacks. Napansin ko din ang suot niyang gold watch. Grabe, kung hindi ako nagkakamali ay 100,000 ang presyo ng ganong relo. Oo, kasama ko si Anthony. Tugon ko at umiwas ng tingin. I thought you're alone. You look good in that dress. Thank you. Ikaw ba? Sinong date mo? Sumimsim ako ng aking inumin. Solo ko. Hindi ka na kasi available. Nasa mid ako sa ininom ko at mabilis naman niya ako inabutan ng tissue. Hey! Are you okay? Tinanggap ko ang inubot niya at pinunasan ang bibig ko. Lasing na ba siya? Kakaiba naman kasi ang sinasabi niya. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Anthony noon na layuan ko na si Alfred hanggat maaari. Nakalimutan ko na tuloy. Nambibigla ka naman kasi. Relax. I'm just kidding. Tumawa pa siya at saka tumingin sa ibang direksyon. Napasin ko na parang biglang lumikot bigla ang mga mata niya at gumalaw ang Adam's apple niya. I have to go. Enjoy the party. See you later. Isinagi niya ang hawak na kupita sa kupita ko at walang lingon na naglakad sa ibang direksyon. Anong nangyari sa kanya? Kanina lang ay ang lawak ng ngiti tapos parang biglang nabalisa. Hinanap ng mga mata ko si Anthony. Nawala kasi siya sa pwesto niya kanina at ng mga lalaking kausap niya. Dahil sa pagkausap ko kay Alfred, hindi ko na napansin na wala na pala siya doon. Nagsigawan ang lahat maging ako nang biglang namatay ang ilaw sa buong paligid. Napakadilim at wala akong makita. What happened? Oh my God, wala ba silang generator? Kabi-kabilang ingay ang naririnig ko. Naghahalo-halo ang boses ng mga tao sa paligid ko, kaya hindi ko na alam kung sino-sino ba ang mga yun. Nanatili lamang ako sa aking kinatatayuan at pilit ikinakalma ang aking sarili. Baka nawala lang ng kuryente. Babalik din naman siguro agad yun. Calm down, Stella. Everything is gonna be alright. Bulong ko sa sarili ko at humugot ng malalim na hininga. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng presensya ng tao sa aking likuran, kaya nabuhayan ako ng loob. Anthony, ikaw ba yan? Mahina akong tanong
ngunit hindi siya sumagot. Nagulat ako nang bigla nitong takpan ang ilong at bibig ko ng panyo na may kakaibang amoy. "Bitawan mo ko." Ito ang mga salitang nais kong sabihin ngunit hindi ko maisatinig. Nagpumiglas ako ngunit napakalakas ng sino mang tao na may hawak sa akin ngayon. Unti-unti ay nahihilo na ako at bigla na lang ako nawala ng malay. "Are you sure about this? Pwede tayong makulong sa ginagawa nating ito, Bea." Tagaktak na ang pawis ni Alfred habang mabilis ang pagpapatakbo sa kotse nila. Kanina pa din siya nawala sa sarili at nagtatalo ang isip at puso sa kanyang ginagawa. Makukulong tayo kung may magsusumbong sa atin. Walang nakakita sa atin at kung mayroon man, alam mo na ang dapat mong gawin sa taong yun. Ano ba talagang plano mo sa kanya? Hindi ba pwedeng ipubaya mo na si Stella sa akin? Hindi mo to kailangang gawin sa kanya, Bea. Relax, Alfred. Hindi ko siya sasaktan. Naging mabait ang mga mata ni Bea habang tinatapik ang balikat ni Alfred. "Talaga?" Kandautal na tanong ni Alfred para itong baliw na biglang ngumiti. Kumibot ang gilid ng labi ni Bea at tiningnan ang natutulog na si Stella mula sa backseat. Dahan-dahang minulot ni Stella ang napapagod niyang mga mata. Bagya pang umiikot ang paning nito dahil sa pagkahilo. Nagising siya sa loob ng isang maliit na kwarto. May maliit na bumbilya sa kanyang ulunan na nagbibigay ng liwanag sa silid. Tatayo na sana si Stella ngunit napansin niya ang lubid na nakatali sa kanyang katawan. At sa isang upuan na kinalalagyan niya ngayon, maging ang kanyang mga paa ay nakatali din. "Nasaan siya? Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw niya habang sinusubukang makawala sa pagkakatali ngunit sadyang mahigpit ito. Sa kanyang harapan ay mayroong pintuang bakal na medyo kinakalawang na. Ang sahig ng silid ay madumi na din. Maging ang kisame ay binabahay na ng gagamba. "Nakita niyo ba siya?" Tanong ni Anthony sa mababang tono habang mahigpit ang pagkakapit sa shoulder bag ni Stella na naiwan sa benyo. "Hindi. Sinuyod na talaga namin ang bawat sulok ng building pero hindi namin siya nakita. Wala din kuha ng CCTV dahil may nagpatay ng power supply kagabi. No traces. Pati mga testigo ay wala din." Tugon naman ni Gary habang nagpupunas ng pawis. "Teka, nasaan ba si Alfred?" Bulong ni Gary sa sarili. Biglang umangat ang ulo ni Anthony nang marinig ang sinabi ni Gary at kagad itong nilapitan. Nanlaki naman ang mga mata ni Gary na makita si Anthony sa harapan niya na napakadilim ng mukha. "Pumunta ba si Alfred sa ball?" "Oo." "Bakit? Kanina ko ba nga siyang hindi makontak? Sinong kasama niya?" "Hindi ko alam, pero nakita ko sa social media kanina nakasama niya si Bea sa red carpet." Napagtagpi-tagpi ni Anthony ang lahat na nangyari at walang paalam na tinirkuran si Gary at sumakay ng kotse. Tinawag pa siya ni Gary ngunit mabilis ang pinarurot ang sakyan papalis ng lugar. Mahigpit ang kapit niya sa manibela habang nagmamaneho. Para bang anumang oras ay sasabog siya sa galit kapag nalaman niyang si Bea at Alfred ang nasa likod ng pagkawala ng babaeng mahal niya. Normal lang na nagmamaneho si Alfred ng sasakyan habang nasa tabi niya ang mahimbing na natutulog na si Stella. Sa huli ay napag-isipan niya ang kaligtasan ni Stella na mali ang kanyang ginawa na hindi dapat siya sumunod kay Bea. "Pasensya ka na, Stella. Hindi ko sinasadya." Para siyang baliw na nagsasalita at kausap si Stella kahit alam naman niya na hindi ito marinig ng babae. Napakatahimik din naman kasi sa loob ng sakyan simula na makalis sila sa lumang building. "Namiss ko na din na makasama ka kahit sa ganitong sitwasyon. Miss na miss ko na lahat ang tungkol sa'yo." Ngumiti siya at parang sinasariwa ang lahat na pinagsamahan nilang dalawa ni Stella simula nung naging sila at hanggang sa maging magkaibigan na lang sila. "Nakakatawa lang isipin na tinutulungan kita ngayon para makasama ka
ng totoong mahal mo. Nakakainggit. Pagaksyang tumawa habang pinipigilan ang nagbabadyang luha na kumakawala sa kanyang mga mata. Matapang si Alfred, ngunit talagang napakababaw ng luha pagdating kay Stella. But I don't want to be selfish. Gusto kong maging ligtas ka at masaya ka kahit hindi na akin. Sana alagaan ka ni Anthony. Kapag nasa kulungan ako, hindi na kita mapoprotektahan. Kahit hindi sabihin ni Anthony at Gary sa kanya, alam niya na may nag-aabang na ng mga pulis sa lugar kung saan sila pupunta ngayon. May sakit lang siya sa utak pero matalino siya. Ngunit para sa babaeng mahal niya ay handa siya maging bobo dahil yun ang alam niyang tama. Mabilis niyang prineno ang sasakyan nang may mapansin sa di kalayuan. Biglang nagising si Stella dahil sa lakas ng pagkakapreno. Ang pumupungay niyang mga mata ay napunta ang tingin sa harapan. Bakit tayo huminto? Mahina ng tanong at tumingin sa labas ng bintana. Nandito na ba tayo? Humawa ka ng mabuti. Tugon ni Alfred na hindi man lang pinansin ang sinabi ni Stella. Tumingin sa kanya ang babae at maya-maya ay tumingin din siya sa tinitingnan nito. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang mga itim na van sa di kalayuan. Pansin din niya ang ilang mga armadong lalaki na nakatayo sa labas nito. Mahahaba ang mga baril nila at sa sobrang dami ay siguradong hindi sila ang makakalampas doon ng buhay. Pinaandar na muli ni Alfred ang sasakyan at iniliko ito sa dating daan sa kaliwang bahagi nila. Mabuti na lamang at may daan doon. Saan ba tayo pupunta? Mahinang tanong ni Stella. Don't worry, magiging ligtas ka na. Napasigaw si Stella nang umalingaw ang putok ng baril mula sa likuran. Napalingon si Alfred sa side mirror at nakita ang mga itim na van na nakasunod sa kanila. May mga nakatutok din na baril sa kanilang direksyon. Shit! Lalong pinalbilis ni Alfred ang sasakyan at napakahigpit ng kapit ni Stella sa kinuupuan. Bawat putok ng baril ay tinatama ng kotse niya. Basag na ang salamin sa likuran ng kotse. Yumuko ka! Sigaw niya na kaagad namang sinunod ni Stella. Bea is such a demon. Sinuntok niya ang manibela at madi na pinaglapat ang mga labi habang nagmamaneho. Tumigil ang sinasakyan namin ni Alfred sa isang lugar kung saan maraming palayan at puno sa paligid. Wala akong maririnig na ingay at tanging simoy ng hangin lang ang nadidinig ng tenga ko. Nandito na tayo. Kinalasan ni Alfred ang seatbelt naming dalawa at naunang lumabas ng sasakyan bago ako alalayong makalabas. Nasa kanang kamay niya ang baril na hawak-hawak. Saka ko lamang napansin ang malawak na kaparangan kung saan kami huminto. Kuya! Sigaw ni Alfred. Minulat ko ang mga mata ko at ganoon na lang ang tuwa ko dahil natanong ko sa di kalayuan ang mga sasakyan ng pulis at mga men in black. Nararoon din si Gary at si Anthony na kaagad na napangat ang tingin sa amin. Nabuhayin ako ng loob na makita ko ang gwapo niyang mukha na nananabik na makita ako. Nasa kalagitnaan na kami nang pareho kaming napatigil ni Alfred sa paglalakad. Nakarinig kami ng boses mula sa aming likuran. Nangiangat ng mga pulis at men in black ang mga armas nila ay alam ko na kung sino ang naroroon. Hanggang dyan na lang kayo, sabi ni Bea sa amin. Bea, tama na. Sumama ka lang na maayos sa amin at hindi ka masasaktan. Sigaw ni Gary na may hawak din na baril. Narinig ko ang maarte niyang pagtawa. I'm not an idiot. At saka, bakit ako susuko kung kaya ko naman na patumbahin ko yung lahat? Binabalaan kita, Bea. Si Anthony naman ngayon ang sumigaw. Nangangalit ang kanyang mga ngipin habang napakahigpit ng kapit sa baril. Nabigla ako na yakapin ako ni Alfred mula sa aking likuran. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Anthony. Masaya ako kasi sa huling pagkakataon ay naprotektahan kita ulit. Bulong ni Alfred sa akin, ngunit hindi pa man ako nakakasagot ay narinig ko ang malakas na putok ng baril at maging ang impit ng pagdaing ni Alfred. Alfred!
Basag na ang boses ni Gary nang isigaw ang pangalan ng kapatid. Fire! Sigaw ng chief police at sunod-sunod na putok ng baril ang aking narinig at umilingongaw sa paligid. Nagpapalitan sila ng putok. Naramdaman ko ang isang patak ng luha na kumuwala mula sa aking mata. Si Alfred. Siya ang tinamaan ng balang dapat akong sasalo. Niligtas niya ako. Dahan-dahang lumuwag ang mga bisig niya at bumagsak sa lupa. Nakita mismo ng mga mata ko kung paano napalood sa lupa si Bea nang tamaan sa balikat ng bala. Paglingon ko sa likuran ay isang lalaking tumatangi sa pagtakbo papunta sa kinaroroonan ko. Stella! Sigaw ni Anthony. Sinubukan kong humakbang upang salubungin siya, ngunit nabigo lamang ako dahil sa sugat ko sa kanang hita. Pero bago pa man ako bumagsak ay sinalon ako ng mga bisig niya. Anthony! Napapikit ako ng mariin habang yakap-yakap ko siya. Ramdam ko ang paghaplos niya sa aking buhok. Tapos na, Stella. Ligtas ka na. Kumurba sa aking labi ang matamis na ngiti. Tapos na. Unti-unti nang bumigat ang talukop ng aking mga mata at tanging dilim na lang ang namayani sa aking paningin. Nasa na ba yun? Nagpalinga-linga ako sa paligid habang hinahanap ko ang figura ng isang tao. Kakadating ko lang dito sa airport at tulak-tulak ko ang dala kong mga bagahe. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa aking bag at dinial ang number ni Anthony, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag. Kainis. Padabog kong ibinalik ang cellphone ko sa bag at dumiretso sa entrance ng airport. Sabi niya ay susundin niya ako. Pero bakit hindi sumasagot sa mga text at calls ko? Sinabi ko naman sa kanya kahapon na ngayon ang uwi ko, kaya imposibleng nakalimutan niya yun. Stella! Mabilis akong lumingon sa pinagmulan ng isang sigaw. Nagningning ang mga mata ko na makita ko si Gary. Gary! Kanina ka pa ba? Tanong ko na makalapit siya sa akin. Hindi naman. Kararating ko lang. Oo nga pala. Kasi si Nasaan si Anthony? Pinag-cross ko ang mga braso ko habang seryoso nakatingin sa kanya. Dapat siyang susundo sa akin ngayon. Pero bakit ikaw pinadala niya? Ayaw niya ba akong makita? Yun na nga, Stella. May kailangan kang malaman tungkol kay Anthony. Napakamot siya sa batok habang umiiwas ng tingin. Biglang dumagundong ang dibdib ko dahil sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Bakit? Anong meron sa kanya? Kandaw-tal kong tanong sa kanya. Masama ang kutob ko sa kinikilos at tono ng pananita niya. Parang doon pa lang ay natutunugan ako na hindi maganda ibabalita niya. Stella, si Anthony kasi ay tinakbo sa ospital kanina. Na-aksidente siya habang papunta siya dito. Nang marinig ko ang sinabi ni Gary ay mabilis ako nagyaya na umalis na. Para ako nanlalambot habang nasa loob ako ng kotse at hindi ako mapakali. Kalma ka lang, Stella. Kalma? Gary, paano ko kakalma sa oras na to? Paano kung hindi ko na siya mabutan ng buhay? Gary, akala mo ba makakaya ko yun? Patuloy lang sa pag-agos ang mga luha ko sa aking mga mata habang nato ng pansin sa labas. Tahimik lang ang naging biyahe namin ni Gary. Ni hindi ko na nga pinapansin ang daang tinatahak namin. Ang tanging nasa isip ko ngayon ay si Anthony at nag-aalala na ako sa kanya. Maya-maya ay huminto ang sasakyan sa parke. Nagtataka kong tiningnan si Gary na ngayon ay nagtatanggal ng seatbelt. Gary, anong ginagawa natin dito? Sa ospital dapat tayo pumunta. Baka ano nangyari kay Anthony? Hindi niya ako pinansin at bumaba siya ng sasakyan. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya sa labas. Nakatayo siya sa tapat ng gator habang nakapamulsa. Sana pagkatapos nito ay mapatawad mo pa ako, Stella. Wika niya at pinauna akong maglakad. Ano bang ibig sabihin mo, Gary?
Hindi ko siya maintindihan. Teka, saan ba tayo pupunta? Wala sa sarili kong tanong sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Dumiretso lamang ako sa paglalakad dahil hindi ko din alam ang ginagawa ko. Ngunit na makalayo na kami ay tila ba may natatanaw ako ng mga tao sa di kalayuan. He's waiting for you, saad ni Gary sa akin. Ha? Pero, bakit? Hindi ko maintindihan. Nagpatuloy ako sa paglalakad at sa paglapit ko ng paglapit ay doon ko lang nahitsurahan ang lalaki nakatayo sa tapat ng fountain. Anthony? Hindi ko namalayan na nakalapit na ako sa kanya. Nakasuot siya ng faded blue na t-shirt at puting pantalon. Nakasapatos siyang itim at maayos din ang pagkakasuklay sa kanyang buhok. Welcome back. Inabot niya sa akin ang isang piraso ng rosas. At wala sa sarili na tinanggap ko ito. Doon ko lang napansin ang mga kamera na nakatutok sa amin at ang mga tao nakapaligid. Nandito si Gary na nakakbay kay Tony. Si Jenny na nasa tabi ni Adi. Hinihimas ito ang tiyan na medyo may baby bump na. 3 months pregnant na kasi. Nandito din si Kay na balitaan ko nagtatrabaho na siya sa restaurant ni Adi. Anong ibig sabihin nito? Ibinalik ko ang tingin kay Anthony, ngunit nakangiti lamang ito sa akin. I want to show in the world that I'm in love with you. Hinawakan niya ang kamay ko at humarap kami sa mga paparazzi at newscaster na naririto ngayon. Hello, siguro naman ay kilala niyo na kung sino ako. My name is Anthony Lagdameo and this girl is Estela Del Rosario. Pinisil ko ang kamay niya, ngunit hindi niya ako pinansin. And now, may aaminin ako na isang malaking kasinungalingan sa inyo. Pero sana pag nalaman ninyo ay mapapatawad niyo pa ako. Ang babaeng pinakilala ko noon bilang asawa ko ay hindi ko talaga asawa. We're not totally married. We're just pretending. Narinig ko ang bulungan ng mga tao sa aming paligid. Napansin ko na dumami na din ang mga tao na nanonood sa amin ngayon. But I really love that girl. Kahit na peke lang ang lahat sa amin, ay may isang bagay na hindi ako pineke sa kanya. Yun ay ang tunay kong nararamdaman. Tumingin siya sa akin. Pero akalain mo nga naman, siguro nga ay mapaglaro ang tadhana. Kasi nagkita kami ulit. Siguro, hindi tadhana ang may kasalanan kasi ako nagplano nun. Natawa ako nang maalala ko yung panahon na muli kami nagkita sa mansyon nila Gary. Pero ngayon, gusto kong makilala nyo ang totoong babaeng minahal ko ngayon. Minsan na siya naging blonde girl, blue eyes, fake wife, designer at may usap-usapan na mistress ko. Pero maniwala kayo sa hindi, ang babaeng minahal at pinakilala ko noon sa lahat at ang babaeng pinapakilala ko ngayon sa inyo ay siya pa din. Hindi siya nagbago dahil siya pa din ang babaeng laman nito. Ipinatong niya ang palad ko sa dibdib niya. Naramdaman ko ang bawat tibok ng puso niya at alam ko na ako ang sinisigaw nun. Alam kong nagawa ko na to noon pero gusto ulit gawin sa harap ng maraming tao. Lumuhod siya sa harapan ko at dinukot mula sa bulsa ang isang singsing. Teka, iyon yung singsing ko ah. Ang akala ko ay nawala ko na yun. Paano nangyaring nasa kanya? Estela Del Rosario, can I be your husband? Not in 3 months or 3 years, but for the rest of our lives. Napalingon ako sa aking likuran at nakita ko dun si Botchik na karga-karga ni Kay. Ang baby ko. Talagang hindi niya pa din pinapalagpas ang pagkakataong ito. Binalik ko ang tingin sa isang prinsipeng nakaluhod sa harapan ko ngayon. Hinaplos ko ang mukha niya. Kahit ilang beses mo pang itanong yan sa akin o kahit saan pa man, sa public man o sa private, parehong sagot lang ang makukuha mo sa akin. Pinahid ko ang luha sa pisngi. Oo Anthony, pakakasalan kita. Nagsigawan ang mga tao sa aming paligid. Nakakabing mga sigaw ang narinig ko at nakakasilaw na mga ilaw ng kamera
ang sumalubong sa amin. Isinuot ni Anthony ang singsing sa daliri ko at sa pangalawa ay mali. Pangatlong pagkakataon na pala. Pero kahit paulit-ulit niya itong ginagawa, ay para bang unang beses pa lang ito na nangyari sa amin. Walang nagbago. Siya pa din si Anthony Lagdameo, ang Anthony ng buhay ko. Anthony? Ano ba? Napasigaw ako nang bigla niya akong buhatin sa mga bisig niya. Nakakahiya sa mga tao. I love you, Stella de Rosario, sigaw niya. Mahina kong sinampal ang braso niya pero tinawanan niya lang ako. Ano ba, Anthony? Saan mo ba ako dadalhin? Basta, malapit na. Hindi ko alam kung ano naman pakulo itong naiisip niya. Kanina kasi, habang nag-aasikaso ako nang gagamitin namin sa kasal, ay bigla na niya akong hinila palabas ang tinitiran ko ngayon. Nakatakip ang mata ko ng isang pulang tela. Nararamdaman ko ang malamig na hangin na yumayakap sa akin. Dahil nakatsinelas lang ako, ay alam kong buhangin ang tinatapakan namin ngayon. Ready ka na ba? Tanong niya at dahan-dahang kinakalag ang bulang tela. Naku, Anthony, kanina pa. Tinanggal na niya ang piring ko at namangha ako na bumungad sa harapan ko ang isang magandang mansyon. Sa likod nito ay makikita mga puno. Sa tansya ko ay 3 palapag ang taas nito. Gray at black ang kulay nito. Pagtingin ko sa aming kuran ay alam ko na agad kung nasan kami. Ang espesyal na lugar na kami ng dalawa na nakakaalam. Ang isang paraiso kung tatawagin. Anong ginagawa natin dito? Kaninong bahay yan? Kahit na obvious naman kung kanino talaga iyon, ay gusto ko pa din kumpirmahin sa kanya. Ngumiti siya at saka ako inakbayan. Humarap kami sa napakagandang bahay. Dito tayo titira kapag kinasal na tayo. Talaga? Pero hindi ba tayo makakasuhan kung dito mo tinayo yan? Bakit naman? Stella, binili ko ang lugar na to. Sa atin na to. Hindi ko na napigilang mapangiti at inilibot ko ang paningin sa kabuuan ng lugar. Napakalawak dito. Kung bibilin ito, siguro ay 100 milyon ang magiging halaga nito. Halika nga, pumasok tayo sa loob para makita mo. Bago pa man ako makasagot, ay hinila niya na ako papunta sa mansyon. May bakod din pala ito sa itim na gate. Pagpasok namin sa loob ay namangha ako sa ganda nito. May malaking chandelier sa kisame at napakalawak na sala. Kasunod ng sala ay ang malawak din na kusina. May pinto naman sa kanang bahagi ng kusina. Pinasok ko ito sa dining room. May hagdan sa kanang bahagi kaya naman inakyat ko. Para akong batang nagliliwaliw sa loob ng isang palasyo. Sa pangalawang palapag ay maraming pinto. Siguro ay mga kwarto. Binilang ko ang mga ito at nalaman ko na may 6 na kwarto pala ito. Sa kaliwang bahagi ay may malawak na espasyo na may mahabang sopa at isang center table na bilog. Nakaharap ito sa glass wall kung saan kitang-kita ang view ng dagat. Sa kabilang dako ay mayroong hagdan ulit. Inakyat ko iyon at may isang pinto na sumilay sa akin. Pagbukas ko nito ay isang malaking kwarto ang nakita ko. Ngunit hindi lang yun. Ang kisame nito ay bubog. This is our room. Hindi ko napansin na nasa likod ko na pala si Anthony. Masyado naman ata tong malaki. Tayong dalawa lang naman ang titira. Naglakad ako papalapit sa malaking kama at umupo doon. Sumunod naman siya sa akin at tinabihan ako. Sa ngayon, 2 pa lang tayo. At saka syempre, magiging reyna na kita. Dapat ititira kita sa napakagandang palasyo. Ngumiti siya at saka tumingala. Ganon din ang ginawa ko. Ang ganda ng bughaw na kalangitan. Napakapayapa. I can't wait to be your husband. Tumingin ako sa kanya na ngayon ay nakatingin din sa akin. Napalunok ako na makita nag-aalab niya mga mata. Mukhang hindi maganda ang tumatakbo sa isip ng lalaking ito. Pero pwede naman siguro na mag-honeymoon muna. Anthony, bago pa man ako makapaglaban ay nahiga niya na ako
at siniil ng halik. This man is one of the greatest gift that I ever had. Makalipas lang ilang araw ay nagpakasal sina Stella at Anthony na ginanap sa Monte Maria kasama ng mga importanteng tao sa buhay nila. Masayang nakangiti si Stella habang naglalakad sa simbahan. Muling bumagsak ang mga luha niya na makita sa harap ng altar si Anthony. "You may kiss the bride." Naramdaman ko ang paghawak ni Anthony sa mga pisngi ko at masuyo akong hinalikan sa aking mga labi. Tanging hiyawan ng mga tao ang aking naririnig. At nakita ko unti-unting pagpatak ng mga petals ng bulaklak na isinabog sa aming dalawa. "I love you so much, Stella." Pabulong na wika ni Anthony sa akin at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahang kanyang nadarama. Wala na ako ibang masabi sa kanya at hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. "I love you too, Anthony." Tugon ko sa kanya habang nag-uunang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Naiiyak ako dahil sa labis na kasiyahan ng aking puso. Hindi ko inakala na sa bandang huli ay kami pa rin pala ni Anthony ang magkakatuluyan dalawa. Masaya kami nagsama ni Anthony at lahat ng masayang alaala ay muli naming binalikan. Naging maayos ang pagsasama naming dalawa at wala na akong mahihiling pa. At ang pinakamasaya nangyari sa aming dalawa nang ipinalam ko kay Anthony na buntis ako at magiging ama na siya. Sa buhay natin ay maraming maaaring mangyari. Maraming pwedeng pumasok at maraming pwedeng kaharaping pagsubok. May nangiiwan at may nangiiwan. May dumarating at may umaalis. Hindi natin namamalayan ang pagbabago. Malaya tayong gawin ang ninanais natin. Ngunit hindi natin maaaring baguhin ang nakalaan para sa atin. Kung talagang mahal niyo ang isa't isa, pagbalik-balik na rin man ang takbo ng mundo, humarap man kayo sa kahit anong pagsubok, sa huli ay pagmamahalin pa rin sa isa't isa ang mananaig. Katulad ng kwento ni Stella at Anthony, sinubok ng panahon at pagkakataon. Sa huli ay sila pa rin ang nakalaan para sa isa't isa. Walang nakakaalam ng kapalaran ng bawat tao. Tadhana ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang totoong nagmamahalan. Mula po sa puso ko, walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay ng mga kwentong pag-ibig na aking binabahagi sa inyo. Maraming salamat po sa mga taong naniniwala sa pag-ibig, na kahit anong hirap man ang kanilang pinagdaanan ay hindi pa rin bumibitaw para lang pahalagahan ang kanilang pagmamahalan. At dyan po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Stella at Anthony. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon na nagpaantig sa inyong mga puso. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!